Magandang araw mga bata! Sa araling ito, tayo ay manunood, makikinig at matututo. Inaasahan na pagkatapos ng araling ito ay magagamit mo ng wasto ang pang-abay at puri sa paglahat. Ating mga layunin. Paggamit, nagagamit ang pang-abay at pang-uri sa paglalarawan. Pagpili sa mga pang-uri na ginamit sa talata. Pagtukoy kung pang-uri o pang-abay. Pagkilala sa ginamit na pang-abay sa pangungusap. Kulang ang pahayag kung hindi ka naglalarawan. Kailangan mong ilarawan ang mga bagay na iyong nakikita, naririnig, naaamoy, at natitikman at nahahawakan upang higit sa maging epektibo ang iyong pagpapahayag. Bukod sa nabanggit, maaari mo ring ilarawan ang iyong mga ginagawa at ang mga mismong bagay na binibigyan mo ng paglalarawan. Sa paglalarawan ng mga ito, tayo ay gumagamit ng mga pang-uri at pang-abay. Sa araling ito, madaragdagan ang iyong kaalaman sa wastong paggamit ng pang-uri at pang-abay sa paglalarawan. Gawain 1. Magbugtungan muna tayo. Magbibigay ako ng 3 clue. Hulaan ninyo kung anong bagay ang tinutukoy ko. Una, parihaba o parisukat. Ginagamit ito sa pagtulog. Malambot. Ano ito? 2, 1, go! Ano kaya ang naisip ninyo? Kaya ang sagot dito? Tingnan ang larawan. Ito ay tinatawag nating unan. Ikalawa, maaaring pagpasapasahan. Tumatalbog. Bilog. Ano ito? 2, 1, go! Paunahan ang makakula. Tingnan ang bata sa larawan. Ano ang kanyang ginagamit? Ito ay bola. Ikatlo, kulay pula. Nakakasunog. Mainit. Ano ito? 3, 2, 1, go! Tingnan ang nasa larawan. Ito ay apoy. Ginagamit upang makaluto ng pagkain. Mahusay mga bata. Good job! Ano nakatulong sa inyo upang mahulaan ang ito? Natulungan ba kayo ng mga larawang ginamit natin? Gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat sa sagutang papel kung ang ginamit na pang-abay sa pangungusap ay BM kung pamaraan, BL kung panlunan, at PN kung pamanahon. Ito ay ayon sa ating nakaraang pag-aaral. Pinag-aralan na natin ito sa ating mga nakaraang aralin. Una, pabulong na nagdasal ang bata. Ikalawa, lumuhod siya sa harap ng altar. Ikatlo, dinala si Lolo dahil nagkasakit siya. Ika-6 ng umaga nang gumising siya. At ika-5, naligo siya sa banyo at nagbihis na damit pang eskwela. 5, Sagutan. 4, 3, 2, 1. Ready na? Susi sa pagwawasto.
inyong tingnan ang inyong sagot kung katulad ng aking sagot. May kasabihan tayo, honesty is the best policy. Kaya tingnan kung magkaparehas ang ating sagot. Una, PL. Ikalawa, PL. Ikatlo ay PL. Ikaapat, PN. At ikalima ay PL. Kaparehas ba ng sagot ko ang sagot ninyo? Kaparehas. Great job. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Tingnan mabuti ang larawan. Hey, ano ang nakikita niyo sa larawan? Ano ang kanilang kasuotan? Nakapanood na ba kayo ng Paru-Paro Festival ng Dasmariñas? May kakilala ka bang kaibigan, kaklase, na sumali sa ganitong patimpalak ng lungsod ng Dasmariñas? Okay, basahin natin ang isang talata tungkol dito. Pero, bago yan, ay tingnan muna natin ang susunod na gawain. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Ito ay paghahawa ng balakid upang kapag inyong nadaanan ang mga salitang yan, alam na ninyo ang ibig sabihin. Hanapin ang kasing kahulugan ng mga salita. Isulat ang titik ng tamang sagot. Number 1, opisyal. 2, ipinagdiriwang. 3, baryo. 4, malikhain. 5, engrande. Piliin ang titik ng tamang sagot. Letter A, may talino sa paglikha. B, may kinalaman sa kawanihang bayan. And C, magarbo o bongga. Letter D, bukid. D, selebrasyon. Pumili ng titik ng tamang 5, 4, 3, 2, 1. Okay, nakapagsagot na ba kayo? Ngayon, tingnan natin sa susi ng pagwawasto kung katulad ko ulit ang inyong mga sagot. Pero sabi ko ulit, honesty is the best policy. Una, letter B. Ikalawa, letter E. Ikatlo, letter D. Ikaapat ay letter A. And panglima ay letter C. Okay. Katulad ko ba ang inyong sagot? Kung katulad, basahin ang talata sa ibaba. Piliin ang mga pang-uring ginamit. Ang pista ng Paru-Paro ay ang opisyal na pista ng lungsod ng Dasmariñas na ipinagdiriwang taon-taon tuwing ika-26 ng Nobyembre. Tinawag itong Paru-Paro Festival dahil inihahalin tulad ang progresibong pagbabago ng lungsod mula sa pagiging isang maliit na baryo ng lungsod ng Imus hanggang sa pagiging ganap na lungsod ng Cavite. Inihahalin tulad ito sa kinahaharap ng isang uod bago maging isang ganap na paru-paro. Ipinapakita ng pista ang pagiging malikhain ng mga Dasmarineño sa pamamagitan ng isang engrandeng parada kung saan ang mga kalahok ay nakapostura bilang mga paru-paro kasama ng makukulay na karosa. Nagtitipon-tipon rin ang mga mamamayan na nagmula sa iba't ibang barangay ng Dasmariñas upang makiisa sa iba't ibang pagtatanghal at patimpalak. Sa pamamagitan ng Resolusyon bilang 069 Series 2011 at espesyal na Ordinansa 02 Series 2011, idineklara ang pista ng Paru-Paro bilang opisyal na pista ng lungsod ng Dasmariñas sa ilalim ng panungkulan ni Mayor Jennifer Austria Barsaga at mga sangguniang panglungsod. Okay. Sagutin natin ang mga tanong. Una, saan ipinagdiriwang ang pista ng Paru-Paro? Tama,
sa lungsod ng Dasmariñas. Kailan ito ipinagdiriwang? Taon-taon tuwing ika-26 ng Nobyembre. Tama? 3. Paano ito ipinagdiriwang? Sa pamamagitan ng ingranding parada, kasama ang makukulay na karosa. Tama? Ano-ano ang mga salitang naglalarawan sa talatang inyong nabasa o napakinggan? Ito ang ilan sa mga salitang naglalarawan mula sa talata. Maliit, nakapustura, makukulay, progresibo, malikhain, engrande. Ito ang ilan sa mga salitang naglalarawan o tinatawag nating pang-uri. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pang-abay at pang-uri. Ano nga ba ang pang-abay? Ito ay napag-aralan nyo na noong kayo ay nasa ika-4 na baitang. Ngayon, muling pag-aaralan natin ito. Ang pang-abay ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Pinag-aralan na natin ito doon sa ating mga nakaraang aralin. Ang pandiwa ay salitang kilos o galaw. Sa Ingles, ito ay tinatawag natin verb. Si Pia ay mahinhing sumayaw. Alin ang salitang may salung guhit? Mahinhin. Ano ang salitang kilos? Ang salitang kilos dito ay sumayaw. Inilalarawan dito ng salitang mahinhin ang salitang kilos na sumayaw. Ang sumayaw ay tinatawag nating pandiwa. So dito, ang pang-abay ay salitang naglalarawan sa pandiwa. Sunod, ang pang-abay ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay salitang naglalarawan. Sa Ingles, ito ay tinatawag nating adjective. Basahin ang pangungusap. Si Catriona ay totoong mabait. Ano ang salitang may salung guhit? Ang salitang may salung guhit dito ay totoo. Ang totoo ay pang-abay. Alin dito sa pangungusap na ito ang salitang naglalarawan? Ang salitang naglalarawan ay mabait. Tama ka. So, nagbibigay turing ang pang-abay sa pang-uri. Sumunod. Ang pang-abay ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa kapwa pang-abay. Basahin ang pangungusap. Si Rabia ay talagang mahusay sumagot. Ano ang salitang may salungguhit sa pangungusap? Talaga. Tama ka. Ano naman ang inilalarawan ng salitang may salung guhit? Alin dito ang pang-abay? Tama, mahusay. So, ang talaga ay inilalarawan ang salitang mahusay. Talaga ay pang-abay at ang mahusay ay pang-abay. Kaya ang pang-abay ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa kapwa pang-abay. Meron tayong tatlo ang gamit dito ng pang-abay. Inilalarawan, salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, una. Ikalawa ay pang-uri. Ikatlo ay
pang-abay. Sumunod. Gamitan natin ito ng math para mas higit ninyong maintindihan. Okay. Pang-abay at pandiwa, ang gamit nito ay pang-abay. Ibig sabihin, ang sa pang-abay ay inilalarawan ang pandiwa. Kapag ito ay inilarawan ng pandiwa, ang gamit nito ay pang-abay. Gamitin natin muli ang pangungusap kanina. Si Pia ay mahinhing sumayaw. Mahinhin, ito ay pang-abay at ang sumayaw ay pandiwa. Kaya, ang gamit dito ay pang-abay. 2. Pang-abay at pang-uri, ang gamit nito ay pang-abay. Si Catriona ay totoong mabait. Ang salitang may salungguhit dito ay pang-abay. Ang mabait ay pang-uri. Ito ay nagbibigay turing sa pang-uri. Kaya ang gamit pa rin natin dito ay pang-abay. 3. Pang-abay at pang-abay, ang gamit nito ay pang-abay. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ang pang-abay ay nagbibigay turing sa kapwa pang-abay. Kaya ang gamit natin dito ay pang-abay. Si Rabia ay talagang mahusay sumagot. Ang may salungguhit dito ay talaga. Ang binibigyang turing ng talaga ay mahusay. Ang mahusay ay pang-abay. Ang talaga ay pang-abay. So, isang pang-abay at isang pang-abay. Ang pang-abay ay nagtuturing sa kapwa pang-abay. Kaya ang gamit natin dito ay pang-abay. So, huwag malilito ha. 3 ang inilalarawan ng pang-abay. Ang pang-abay ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa una, pandiwa, kalawa, pang-uri, 3, pang-abay. Huwag malilito ha. Sunod, pang-uri. Ano ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay salitang naglalarawan. Salitang naglalarawan sa pangalan. Ano ba ang pangalan? Ang pangalan ay salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, lugar, o pangyayari. Tingnan ang pangungusap. Ang mabuting bata ay pinagpapala ng Diyos. Tingnan ang may salungguhit. Mabuti. Alin ang salitang inilalarawan ng mabuti? Bata, tama? So, ang mabuti ay salitang naglalarawan sa bata. Ang mabuti dito ay pang-abay. Ang bata ay pangalan. So, ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa pangalan. Sunod, panghalip. Ano ba ang panghalip? Panghalip ay salitang panghalili sa ngalan ng tao. Basahin ang pangungusap. Siya ay mapagmahal sa kanyang kapatid. Ang salitang may salungguhit ay mapagmahal. Alin dito ang binibigyang turing o inilalarawan ng mapagmahal? Tama, siya. Ang siya ay panghalip. Inihalili ito sa pangalan ng tao. Kaya ang gamit dito ng panghalip, ang pang-uri dito ay salitang naglalarawan sa panghalip. Kaya ang pang-uri ay mayroong dalawang inilalarawan, ang pangalan at ang panghalip. Naintindihan mga bata? Okay, gawain sa pagkatuto bilang 5. Tukuyin kung ang salitang may salungguhit kung ito ay pang-uri o pang-abay. Batay sa gamit nito sa pangungusap. Isulat ang PU kung ito ay pang-uri at PA naman kung ito ay pang-abay. Isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel. Handa ka na ba? Napakalinaw ng tubig mula sa bukal, kaya tiyak na ligtas itong inumin.
Tingnan mo ang salitang may salungguhit. Napakalinaw. Sulat ang iyong sagot. Kalawa, mabilis na dumami ang mga turista sa bansa. Pansinin ang salitang may salungguhit. Ikatlo, ang pagkumpuni ng sirang bubong ay madali para sa magkapatid. Tingnan mo ang salitang may salungguhit. Apat, si Nora Honor ay sunod-sunod na pinaranghalan ng iba't ibang organisasyon. Pansinin muli ang salitang may salungguhit. Ikalima, siya ay magalang na nakikipag-usap sa mga nakatatanda sa kanya. Pansinin ang salitang may salungguhit. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tapos na bang magsagot? Tingnan natin. Susi sa pagwawasto. Una, PU. Ikalawa, PA. Ikatlo, PA. Ikaapat, PA. Ikalima, PU. Parehas ba tayo ng sagot mo? Okay, tandaan palagi ha. Honesty is the best policy. Kung parehas tayo ng sagot, ay mahusay. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Lagyan ng check kung nagtataglay ito ng pang-abay at X naman kung hindi. Una, ang mag-anak na Santos ay maginhawang namumuhay sa probinsya. Dalawa, ang mga tanong ng doktor ay sinagot ng matamlay ng pasyente. Ikatlo, malinaw ang mensaheng ipinahiwatig ng kinatawan ng Pangulo. Kaapat, nagbabasa ng tahimik si Alicia sa loob ng kanyang silid. Ikalima, nagmamadaling lumabas ang lalaking nagnakaw ng bag. 5, 4, Okay? 3, 2, 1. Okay. Tapos na ba kayo magsagot? Kung tapos na, tingnan natin ang inyong sagot kung kaparehas o katulad ng aking sagot na makikita ninyo sa inyong harap. Okay, susi ng pagwawasto. Una, check. Ikalawa, X. Ikatlo, X. Ikaapat ay check. Ikalima ay check. Sino ang katulad ng aking sagot? Sino nakakuha ng 5? Tandaan muli, honesty is the best policy. Tamang sagot na 5, great job. Kung hindi, pwede mong balikan ang video na ito. Reflection. Magsusulat ang mga bata sa kanilang kwaderno o journal o portfolio ng kanilang naramdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Nauunawaan ko na, dadagdagan nyo to, kung ano ang inyong tunay na nararamdaman habang tayo ay nag-aaral. Ikalawa, nabatid ko na, dadagdagan nyo ulit ng sagot at ilalagay ninyo sa inyong papel. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Bye-bye!